Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa Naga City para inspeksyonin ang pagpapatupad ng Oplan kontrabaha. House Speaker Faustino D. III nangakong magpapatupad ang Kamara ng patas, makatarungan at balancing anti-political dynasty law. Mount Balatucan sa Misamis Oriental maaaring mapabilang sa ASEAN Heritage Park List. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nakatakdang bumisita ngayong Sabado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Naga City para inspeksyonin ang pagpapatupad ng Oplan kontrabaha sa Bicol Region. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bibisita ang Pangulo habang abala ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa paglilinis sa mga kanal, estero at ilog sa Naga City. Mag-i-inspeksyon ang Pangulo kasama ni Naga City Mayor Leni Robredo. Inilunsad ang cleanup drive sa Naga City bilang bahagi ng inisyatiba ng Administrasyong Marcos para solusyonan ang problema ng paulit-ulit na pagbaha sa bansa. Binibigyang prioridad ang mga estero sa Naga City na ilan sa pinakamahalagang daluyan ng tubig sa lungsod. Ayon pa kay Castro, pinaiigting ng DPWH ang paglilinis ng mga sapa at kanal sa Naga City upang manatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga drainage system tuwing tag-ulan. Naghahanda na rin ang ahensya para sa pagpapatupad ng Oplan kontrabaha sa Laguna, Iloilo City at Cagayan de Oro. Naglunsad na din ng cleanup drive sa Metro Manila, Cebu at Bacolod. Tiniyak ni Speaker Faustino D. III na magpapasa ang Kamara ng Anti-Political Dynasty Law na patas, makatarungan at maayos na maipapatupad. Dumalaw kamakailan lang ang ilang mambabatas sa Cagayan de Oro City bilang bahagi ng pambansang konsultasyon para sa naturang panukalang batas. Sa isang video message para sa mga kalahok sa University of Science and Technology of Southern Philippines, iginiit ni D na layunin ng konsultasyon na makabuo ng batas na maipapatupad ng epektibo at papasa sa pagsusuri ng batas. Tiniyak niyang dadaan sa malawak, inklusibo at taus-pusong konsultasyon ang pagbuo sa Anti-Political Dynasty Bill. Layunin din anya nilang magpasa ng batas na balanse, maingat na binalangkas, masusing pinag-aralan at nakaugat sa tunay na saloobin ng mga Pilipino. Umabot na sa 24 ang mga Anti-Political Dynasty Bill na isinumite sa Kamara kabilang ang House Bill No. 6771 na isinulat ni D at Majority House Leader Sandro Marcos. Layunin ng Anti-Political Dynasty Bill na limitahan ang paghawak ng termino bilang halal na opisyal at pigilan ang pagluluklok sa magkakapamilyang politikal. Pinangungunahan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa pamumuno ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao na una nang nagsagawa ng mga public consultation sa Carmona City sa Cavite at sa Cebu City. Nagpasalamat naman si D sa mga Caviteño at Cebuano sa kanilang aktibong pakikilahok sa pagtalakay sa panukalang Anti-Political Dynasty Law. Inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources Northern Mindanao nito lang Huwebes na may tsansang mapabilang ang Mount Balatucan Range Natural Park sa ASEAN Heritage Park List. Sa isang interview, sinabi ni DENR Northern Mindanao Protected Area Management Superintendent Ivy Saclote na kung makapasa sa validation, hihirangin ang Mount Balatucan bilang unang ASEAN Heritage Park sa Misamis Oriental. Bilang parte ng nomination process, bumisita kamakailan lang ang mga kinatawan ng ASEAN Center for Biodiversity kabilang ang mga international validator mula Thailand para magsagawa ng on-site validation sa lugar.
Isa ang Mount Balatucan sa natitirang may malaking kagubatan sa Misamis Oriental at nagsisilbing natural na panangga laban sa mga sakuna. Proteksyon din ito sa mga adjacent buffer zone at nagsisilbing mahalagang watershed area. Ayon kay Saclote, kapag natiyak na makasama ang Mount Balatucan sa ASEAN Heritage Park List, kikilalanin ito sa ibang bansa at mabibigyan ng pansin ang mayaman na biodiversity ng kabundukan. At sa balitang pangkalakalan, formal nang inulunsad ng Government Service Insurance System or GSIS ang Ginhawa Go Microloan Program upang mabigyan ang mga kawani ng gobyerno ng mabilis, secure at abot-kayang access sa pera sa oras ng biglaang pangangailangan. Ayon kay GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso, nakadisenyo ang programa bilang loan on the go at tutugon sa access sa short-term at transitional credit sa mga tauhan ng pamahalaan. Sa ilalim ng loan program, maaaring makautang ng 1,000 hanggang 4,000 pesos na pwedeng bayaran sa loob ng 30, 60 o 90 days. Sa mga malalaking loan naman, makakahiram ang mga miyembro ng 5,000 hanggang 50,000 na may 3, 6, 12, 18 or 24 months na repayment period. Maaaring makapag-apply sa Ginhawa Go ang mga aktibong miyembro na may at least isang buwan na paid premium contribution sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App. Samantala, nais palawakin ng National Dairy Authority or NDA ang kanilang milk production program sa Romblon kasunod ng nangyaring pagpupulong ng mga local chief executive sa probinsya. Sa isang pahayag, sinabi ni NDA Administrator Marcos Antonius Andaya na isusulong ng programa ang nutrition at kabuhayan ng mga dairy farmer. Maaaring gamitin anya ang mga locally produced milk upang suportahan ang mga kasalukuyang feeding program ng Department of Education kung saan dinoble nito ang mga benepisyaryo ng programa ngayong taon. Sa ilalim ng panukalang expansion, makikipag-ugnayan ang NDA sa mga lokal na pamahalaan upang alamin ang mga angkop na lugar para sa Dairy Development Program, makakapagbigay ng suporta, makakapamahagi ng starter kit at makakapagsagawa ng capacity building activities para sa mga dairy farmer. Inaasahang mapapalakas ng expansion program ang local dairy value chain sa probinsya mula sa production hanggang sa distribution. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.